Yo, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, itong patungkol po kay Vice President Sara Duterte. Mukhang sekreto, no? Lihim na binabakbakan si Amy Marcos. Kung ano yan, pag-usapan po natin. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay? Ayan po, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. At ito, pag-usapan na po natin mga sangkay. Abay, pambihira. Itong si Vice President Sara Duterte, tila baga, yung mga patutsada niya, parang kay Amy Marcos naman po ito mga sangkay, no? Hindi po direkta kay PBBM Ito, pakinggan po natin mga sangkay. Kasi ito ay base lamang po sa sarili kong pag-a-analyze sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa mga ginagawa pong berada ni VP Sara. Ang tingin ko talaga dito mga sangkay, si Amy Marcos yung binabakbakan niya. Ito, pakinggan po natin mga sangkay. Ang paninira ni Sara Duterte sa Pilipinas, isang patunay ng kanyang kakulangan sa kaalaman. Sa kanyang pahayag, muling ipinakita ni Sara Duterte ang kakulangan niya sa tamang impormasyon at respeto sa bansa. Ito yon mga sangkay. Tingnan niyo mabuti Iwan ko kung ako lang nakakaisip nito. Pero mga sangkay, alam naman po natin kung gaano kahalaga sa mga Marcos ang San Juanico Bridge. At hindi lamang po sa mga Marcos, syempre sa lahat ng mga Pilipino. Alam naman po natin, mga sangkay, yung mga produkto galing pong Mindanao na binupunta mga sangkay, nihahatid papunta po sa Luzon, dumadaan po sa San Juanico Bridge. So talagang itong San Juanico Bridge, hindi lamang po siya basta pang turista, ito po ay bahagi, mga sangkay, ng ekonomiya ng ating bansa. Ngayon, mga sangkay, kung titingnan po natin yung mga post ni Madam Amy Marcos, ito noong 2019, makikita po natin kung gaano ka-proud si Amy Marcos sa legasiya ng kanyang ama. This day, sabi niya po dito in history, the San Juanico Bridge, also known as Marcos Bridge, was inaugurated on July 2, 1973, connecting the big islands of Samar and Leyte. It still stands at 2.16. Ito yung sinasabi po ni VP Sara Duterte mga sangkay. Na maiksi lang naman itong San Juanico Bridge. Dapat yung pang-turista kagaya ng sa China na napakahabang tulay, 'di ba? O ito mga sangkay. Ito, ay nabanggit pa pala dito yung mga sangkay symbolizing the ties that bind the Waray people. Mga sangkay. Sinabi pa po dito ni Amy Marcos, has become an iconic structure symbolizing the ties that bind the Waray people. Ayan mga sangkay, kaya nga sabi ko, ito mga banat ni Sara Duterte sa tulay sa Leyte at Samar, tila baga pang aalipusta sa mga waray-waray. Ako, isa po akong waray mga sangkay. Kahit ako, hindi naman ako masyadong critical kay Vice President Sara Duterte, pero medyo di ko talaga nagustuhan. Ewan ko anong naisip ng Vice Presidente natin. So dito makikita po natin kung gaano ka-proud si Senator Amy Marcos sa San Juanico Bridge. Ito daw po ay isang iconic structure. Pero anong sinabi ni Sara Duterte? Ito mga sangkay, pakinggan po natin. Alam nyo guys, dito pa lang mga sangkay, mapapansin po natin, hindi lamang po ito banat kay BBM sa mga Romualdez, kundi banat po ito kay Vice President Sara Duterte, sa bagay, magiging Vice President naman daw itong si Amy Marcos sa 2028. Ito po ay banat kay Amy Marcos. Kasi
proud na proud si Amy Marcos dyan, mga sangkay, sa proyekto ng kanyang ama. Tapos, sasabihin iinsultuhin lang ni VP Sara at sasabihin pang naiirita siya. Di ba, mga sangkay? Ako lang ba yung nakakapansin na itong si Amy Marcos tila baga sekretong binabakbakan ni Sara Duterte? Kasi natural tatamaan si Amy Marcos diyan. Marcos siya, 'di ba? Isa po siya sa nakatatak sa legasiya ng kanyang ama. Tapos ngayon iniinsulto po ni Vice President Sara Duterte. Pero guys, mag-real talkan lang po tayo. Bagamat pangalawa na lamang po na pinakamahabang tulay ang San Juanico Bridge. Pero kung titingnan pa rin po natin yung ganda ng tulay na ito, di hamak mga sangkay na yung hitsura, yung hugis niya, mas maganda pa rin po talaga itong San Juanico Bridge kaysa sa mga tulay na nandito sa ating bansa. Pero wag kayong mag-alala. Magkakaroon po ng number 1 na pinakamahabang tulay sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Yan po ay papatayo ni PBBM at magdurugtong ito mga sangkay sa Bataan to Cavite. Ganyan po kahabang tulay na yan mga sangkay. Magiging second, if I'm not mistaken, magiging second longest bridge in the world kung sakasakali, no? Ngayon, ituloy natin mga sangkay para masampu si Amy Marcos na iba niya alam na itong pangiinsulto ni VP Sara tumatama rin po sa kanya Ewan ko mga sangkay kung bingi-bingihan na lang siguro itong si Amy Marcos, ano? Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gano'ng kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Nak ng toko. Sige daw. Yung mga turista doon, dadaan pa ng ganung kahabang tulay, mga sangkay. Alam nyo kung ano yung actually mali dito si VP Sara kasi may mga tulay sa China. Ako kasi nakapunta na po akong China, mga sangkay. May mga tulay sa China, hindi ganun kahaba pero tourist destination. At mismo ako, may mga video po ako mga sangkay tulay. Wala po, hindi nga po nangalahati sa San Juanico Bridge pero tourist destination. Bakit mga sangkay? Pinaganda yung tulay. May ilaw yung tulay. Kagaya din po yan sa San Juanico Bridge. Ganyan po nila pinaganda ang tulay na yan. Pero mga sangkay, inunsulto lamang po ni VP Sara at ininsulto niya mga sangkay ang mga Marcos. Na-insulto din po panigurado dito si Amy Marcos. Hindi nga lang po magpapahalata yan, siyempre. At yun ang modernization. See? Ayon sa kanya, 2.6 kilometer daw ang haba ng San Juanico Bridge. Isang malinaw na pagkakamali dahil ang totoong sukat nito ay 2.16 kilometers. 2.16. Oh, tama nga mga sangkay. Ayan po. So, mali si VP Sara. Ano ba naman yan? Nag-aalala ni Robredo, mga sangkay, si Sara Duterte. Anong sabi niya mga sangkay? 2 point. Balikan natin Sablay dito si Vice President Sara. Dahil ang totoong sukat daw ang haba ng San Juanico Bridge. Isang malinaw na Modernization. See? Ayon sa kanya, 2.6 kilometer daw ang haba ng San Juanico Bridge. 2.6. Nagkamali. Nagka-error si VP Sara dito. Isang malinaw na pagkakamali dahil ang totoong sukat nito ay 2.16 kilometers. Ayun, yari. Maliit man ang diferensya para sa iba. Malaki ang ibig sabihin nito pagdating sa isang leader na dapat may sapat na kaalaman. Mismo lang, mga sangkay. Alam nyo, napapaisip din ako kasi okay naman si VP Sara. Siguro yung iniisip ko na lang yung kanyang yung mga pagtatantrums niya, siguro ano na lang yan. Dala na lang din po ng sama ng loob kay BBM. Kasi syempre mukhang initsapwera na po siya ng Marcos administration. Pero sa kabilang banda, pag tinitingnan ko rin po yung mga statement niya, mga sangkay, kung anong kanyang ginagawa, mapapaisip ka rin. Teka lang, kaya ba niya maging presidente? O baka mamaya pag presidente na siya, kung ano-ano na pong mga problemang dumating sa bansa natin tapos walang solution. Diba?
So, well, sa mga simbolo ng ating kasaysayan at pag-unlad. Ipinapakita nito na hindi niya nauunawaan ang halaga ng San Juanico Bridge ako sa madaling sabi, mangmang ang Vice Presidente. bilang isang mahalagang tulay ng turismo, kultura at koneksyon sa pagitan ng Samar at Leyte. Pero higit pa dito, malinaw na ang tunay na layunin ng kanyang biyahe sa Australia para siraan ang Pilipinas. Mismo. Ako mga sangkay, naniniwala ko dyan. Yun ang ginawa niya. Ginawa na rin po yan ni Leni Robredo noon eh. Yung pumupuntang abroad para manira po sa bansa natin, di ba? Pambira yan po. Same ng taktika. Diyos mio marimar. Ewan ko na kung di pa rin maimasmasan yung mga DDS dyan. At ilantad ang sarili bilang tagapagsalita ng interes ng China. Nako po, yan eh. Imbes na itaguyod ang dangal ng ating bayan, mas pinili niyang dumisan ito sa banyagang lupa. Nako. Sa panahon na kailangan natin ng mga lider na may dangal at pagmamalasakit, masakit makita na may ilan pa rin mga pinipiling ibenta ang bansa sa dayuhan kapalit ng sariling kapangyarihan. Yan po si Sara Duterte. Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Tingin nyo ba si Amy Marcos ay sekreto po o lihim na binabanatan ni Sara Duterte dahil sa mga banat nito sa San Juanico Bridge? Comment down below mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel. Ito ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.